Mga plano at programa ng Energy Regulatory Commission ating alamin kasama si Energy Regulatory Commission Chairperson, Attorney Francis Saturnino Juan. Attorney, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Joshua, at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. Attorney, una po sa lahat, congratulations sa inyong appointment bilang bagong ERC Chairperson. Simulan po natin sa una nyo mga magiging hakbang o prioridad para mas masiguro pa ang maayos na regulasyon sa sektor ng enerhiya. Maraming salamat, Joshua. Una ay nire-revisa natin ang mga dapat na revisahing mga rules or patakaran. Nang sa ganon ay ito na ang susundin upang sa mga susunod naming pagkilos at pagdedesisyon. At dito sa ating ginagawang pagrevisa ng mga rules, ay tinitingnan natin kung paano ma-streamline ang proseso. Nang sa ganon ay lalong mas mapabilis ang pagdidesisyon namin sa bawat kasong i-file sa aming ahensya. At tinitingnan din namin, of course, yung backlog. Marami rin kasi na naipon na mga kaso na dapat ay ma-aksyonan na rin at madesisyonan ng ERC. So kasabay ng aming pagre-revisa sa aming mga patakaran, ay tinitingnan din namin kung paano na mapagalaw at nang sa ganon ay madesisyonan yung mga nakabinbin na mga kaso sa amin. Attorney, maliwan po doon sa nabanggit inyong revision sa mga patakaran para mapabilis yung inyong pagdedesisyon, meron naman po ba kayong mga pangunahing reforma o pagbabago na nais nyo ipatupad sa ERC para mapabuti naman yung pagdating sa usapin ng transparency at accountability ng ahensya? Oo, simula pa lang nung unang commission meeting na aking pinamunuan nung nakaraang linggo, yung aming commission meeting ay ibinukas namin sa publiko. Nang sa ganon ay lahat makatutunghay doon sa kung ano ang aming pinag-uusapan at kung ano ang aming ginagawang pagdidesisyon para sa ating industriya ng kuryente. Tinutuloy natin yan alang-alang sa transparency at upang magbigay na rin ng edukasyon sa ating mga konsumidores kung paano talaga na itatakda ang singil ng kanilang kuryente o pagkonsumo at kung ano-ano yung mga bagay na tinitingnan o mga issue. Hindi lang patungkol sa singil, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng patuloy na supply ng kuryente dahil naman pataas ng pataas ang ating demand. So kinakailangan din na matugunan yung pangangailangan na magkaroon ng karagdagang mga kapasidad sa ating industriya, hindi lang sa generation, kundi pati na rin sa transmission at distribution. Attorney, speaking of singil po at yung supply sa kuryente, marami pa rin consumer ang dumadaing tungkol sa mataas na singil sa kuryente. Ano po yung plano ninyo para matulungan ng publiko na magkaroon ng mas abot kayang presyo sa kuryente? Una, marami kasing bumubuong singil dun sa ating total na binabayaran o yung tinatawag na retail rate. Ang isa sa mga component niya ay yung generation charge. Ito yung pinakamalaki. Itong generation charge kasi, itong generation mismo, ay ibinukas natin ang sektor sa kompetisyon. Ngayon, upang masiguro na magkakaroon ng pagbaba sa singil pagdating sa generation, kinakailangan siguruhin natin na mayroong kompetisyon talagang nangyayari. At una, upang magkaroon ng kompetisyon, kinakailangan may sapat na kapasidad. So, titingnan natin na ang mga namumuhunan ay madaling makapaglalagak ng kanilang puhunan at makapag-co-construct ng kanilang mga planta bilang karagdagan sa ating kapasidad pag-susupply. Pagdating naman sa ibang aspeto ating bill, tulad ng sa transmission at sa distribution, ito ay nire-regulate ng ERC. Kaya kinakailangan talaga na magkaroon na ng mga reset o revision ng rates ng ating distribution utilities. Matagal-tagal na rin kasing hindi ito naisagawa. Mahigit 10 taon sa electric cooperatives nga natin ay may 15 taon na hindi ito na-review, na-revisa. At ngayon, hindi tuloy natin malaman kung ang ating pinasisingil sa kanila ay sumosobra na or kulang. Attorney, pagdating naman po doon sa usapin ng kasalukuyang rate setting process, mayroon po ba kayo nakikitang butas o kahinaan dito
At ano po yung magiging mga plano ninyo para baguhin ito o paigtingin pa? Doon sa rate setting process, pagdating sa private distribution utility, ito ay sinasaklaw ng rules na atin na rin ngayon na nire-review at nire-revisa. Upang magkaroon na talaga ng reset sa lalong madaling panahon, kinakailangan ay i-promulgate na itong bagong rules na ito na kung saan magkakaroon tayo ng malinaw na proseso at streamlined na. Nang sa ganon ay masiguro natin na sa loob ng ilang buwan lang ay matatapos ang mga pagdinig, ang pagdidesisyon at nang sa ganon ay magkakaroon nga talaga ng desisyon, pinal na desisyon bago pa man kinakailangan na pumasok na sa kanilang regulatory period ang mga distribution utilities natin. Ganon din sa electric cooperatives, kinakailangan na rin talagang irebisa yung kasalukuyang pinaiiral na rules para sa kanila at nang karoon na tayo ng reclassification sa kanila at maaaring makapagtakda na tayo ng bagong singil para sa ating mga electric cooperatives sa loob ng madaling panahon. Kung po pwede nga ay sa loob ng taong ito or kaya ay early next year. Attorney, balikan ko lang po ng konti yung binanggit nyo kanina na bukas na po kayo sa kompetisyon para nga mapababa pa yung singil sa kuryente. Ano po yung magiging polisiya ng ERC para mas matiyak na magiging patas yung kompetisyon sa pagitan ng mga power generation at distribution companies? Marami kasi ang pinaglalabanan nila. Una, yung sa kanilang pangongontrata sa mga distribution utilities. Sila ay pumapasok kasi sa tinatawag nating power supply agreements with our distribution utilities. Ang role ng ERC dyan ay bantayan na talagang nagkakaroon ng competitive selection process. At yung kanilang mga power supply agreements ay maayos at naaayon nga doon sa resulta ng competitive selection process. Mayroon din nangyayaring kompetisyon sa ating tinatawag na wholesale electricity spot market. So kinakailangan din na pabantayan ng ERC yung conduct or pagkilos ng ating mga market participants sa WESM. Nang sa ganun ay makatitiyak tayo na walang nagmamalabis or umaabuso sa kanilang market power. Pagdating naman sa retail na, meron na kasi tayong competition din sa retail o yung mga retail electricity suppliers natin na nagsusupply, nagbebenta sa ating mga end-use customers o yung tinatawag na contestable customer. So patuloy naman ang pag-i-issue ng ERC sa mga lisensya o yung tinatawag na RES license para dito sa mga gustong mag-participate at magbenta sa ating contestable market. At kinakailangan din na babantayan ang kanilang pangungontrata nang sa ganon ay masiguro na hindi naman maargabyado or hindi malalabag ang karapatan ng ating mga end-use customers na napabibilang dyan sa contestable market. At sa issue naman, attorney, ng power interruptions at brownouts na nararanasan pa rin sa malalayong lugar sa bansa, ano po yung plano natin o paano natin ito planong tugunan? Una, maraming kadahilanan ang power interruption. Pwede kasi dahil sa kakulangan ng supply o kaya ay yung mayroong biglaang tumitigil o pumapalya na generation facility. Pagdating dyan ay tinitingnan din nating revisahin yung ating resolution o yung pinaiiral na resolution patungkol sa reliability standards o yung mga outage allowances na ipinapatupad para sa ating mga generation companies. Kung talagang nakatutulong ito na masiguro na sila ay properly magmimintina ng kanilang generation facilities at nang mabawasan itong mga ganitong biglaang pagpalya ng kanilang mga makina or generation facilities. Mayroon din naman ng mga power interruption dahil sa related sa mga fault or yung mga nagkakaroon ng fault yung distribution or transmission line. Ito naman, kinakailangan matiyak na yung ating mga distribution utilities at yung ating NGCP ay regular na nakapagsasagawa ng kanilang maintenance sa kanilang mga linya, yung mga puno na sumasagi na sa mga
tawad ng kuryente ay napuputol nang sa ganun ay mabawasan yung incidents ng mga hindi inaasahang fault or yung interruption sa ating mga linya. So binabantayan din ng ERC yung compliance ng ating mga distribution utilities at NGCP dito sa kanilang pagmimintina ng mga linya at pasilidad nila. At Atty. Kaugnay nga po niyan, naitanong ko sa inyong yan at dahil nga hindi rin maiwasan minsan itong power interruptions at sa gitna rin ng tumataas na demand sa enerhiya, paano naman po isusulong ng ERC yung paggamit ng renewable energy sources? Yung pagpapalawig dun sa ating mga kapasidad na renewable, ito ay nasasaklaw ng mga programa naman ng gobyerno. Nandiyan na yung una, yung feed-in tariff, at yung Renewable Portfolio Standard. At ngayon ay may pinatutupad ang Department of Energy na Green Energy Auction Program. Nandiyan din yung mga net metering na arrangement na kung saan nabanggit nga ng Pangulo na kinakailangan pa na mas pabilisin ang proseso ng pag-a-apply ng net metering sa ating mga distribution utilities. Nang sa ganon ay yung mga mayroong kapasidad naman na makapagpa-install o makapagpalagay ng solar, halimbawa sa kanilang mga bubungan upang mabawasan ang kanilang konsumo ay magagawa nila sa loob ng madaling panahon at kung sila ay mayroong sobra na mapoproduce sa kanilang mga solar installation sa kanilang bubong, ito ay kanilang maibebenta at mababayaran sila ng kanilang mga distribution utility. Nakikipag-ugnayan tayo na sa Department of Energy. Layon ay mapabilis ang proseso nito hindi lang sa level ng distribution utility, pati na rin doon sa paghingi ng permiso nito sa ating mga LGUs dahil kinakailangan din na kumuha ng mga building permit, electrical permit ang mga magsisipag-install ng solar rooftop. So ito ay talagang tinututukan ng ating Department of Energy at kami naman sa ERC ay nakikipagtulungan upang may palabas na namin kung ano man ang dapat na mga revision o mga bagong patakaran nang sa ganon ay matugunan natin yung kahilingan ng Pangulo na mas mapabilis pa ang pagkakaroon ng net metering ng isang end-use customer na gustong maglagay nito. Alright. Sa usapin naman po ng reklamo ng publiko sa mga distribution utilities, ano po ang plano ninyo para mas maging madali o mas malinaw para sa kanila ang magiging proseso nito? Yung nakikita natin ay i-standardize ang mga requirements. Yung minimum lang na po pwedeng hingiin ng ating mga distribution utilities. Kasi napansin natin, nakarating din sa atin yung mga reklamo ng iba na may kanya-kanyang mga requirements na ini-impose pa yung mga distribution utilities. Kasi yung iba, ayaw nila masyadong bilisan ang kanilang pagpoproseso ng mga aplikasyon. So kung ano-ano pa ang nahihinging o ini-impose na requirement. Ang naiisip ng ERC ay kontian at yung pinaka-minimum lang na kinakailangan ang dapat na ipatupad ng ating mga distribution utilities para ma-streamline yung proseso nila. At ano naman po yung mga estratehiya ninyo upang palakasin naman ang ugnayan ng ERC sa iba pang energy-related agencies at maging sa Kongreso para sa mas maayos na policy implementation? Bukas ang aming lines of communication sa Department of Energy at sa ibang mga ahensya na nasasaklaw ng energy family. In fact, meeting na kami ng ilang beses ni Secretary at ng mga USEC natin sa Department of Energy, gayon din sa Transco, sa NAPOCOR, at sa Kongreso bago lang ay nakapagpresenta ako sa Committee on Energy. So, yan naman ang layunin natin na ang ERC ay magiging bukas sa lahat ng mga sektor at ahensya nang sa ganon ay maayos namin maisasagawa din ang aming mandato. Panghuling tanong na lang, Attorney, paano niyo po masisiguro na ang ERC ay mananatiling independent at hindi maapektuhan ng interes ng malalaking kumpanya ng enerhiya? Oo, ang aming talagang laging sinasabi, ang aming pangunahing mandato ay siguruhin na mapoproteksyonan natin ang karapatan
ng ating mga electricity consumers. Upang ito ay magawa natin, syempre kailangan na ang kabuuan ng sektor ang titingnan natin at aayusin. Hindi lamang kasi natin masasabi na ang interes ng consumer ay napoproteksyonan kung napapabayaan naman yung mga ibang sektor. Dahil yung mga ibang sektor, yung mga generation, halimbawa transmission at distribution, kinakailangan na mayroong mga maayos na patakaran at pagdedesisyon ang ERC tungkol sa mga aplikasyon relating dun sa mga sektor na ito na siyang makapagsisiguro na mayroong sapat na supply, na mayroong sapat na kapasidad ng transmission at distribution na siyang makapaghahatid ng kuryente sa ating mga end-use customers sa presyo na talagang masasabi natin na either competitive or kaya ay yung sasapat lang upang mabawi nila yung kanilang reasonable gastos. Attorney, may pahabol lang po tayong tanong mula sa GMA, DCWB mula kay Miss Tuesday New. Magkakaroon po ba ng epekto sa singil sa kuryente o tataas ba ang singil sa ilalabas ninyong revision sa rates? Yung ating paglalabas ng revision ng rules, ito ay para maisagawa na yung reset. Now, kung maipafile na yung mga reset applications ng ating mga distribution utilities, doon pa lang natin malalaman kung magkakaroon nito ng rate impact at kung itong impact na ito ay pataas or pwede naman din na pababa ito. Alright, mensahe nyo na lang po, Attorney, sa ating mga kababayan. Ang ERC ay talagang double time ngayon sa pagtatrabaho upang magawa namin yung aming mga mandato at matugunan hindi lamang yung panghinaharap na dapat natugunan, kundi pati na rin yung mga nakalipas na hindi na aksyonan o hindi na desisyonan. So double time talaga ang pagtatrabaho namin. So humingi lang kami ng kaunting pasensya at panahon nang sa ganun ay maipakita talaga namin yung mga reforma, yung resulta ng reforma na aming ipinatutupad nang sa ganun ay maisaayos ang mga regulasyon at yung buong regulatory environment natin ay magawa natin na predictable and stable. Para sa ganoon ay patuloy natin na maaasahan ang pagpasok ng mga investment sa ating generation, sa ating distribution at transmission sectors. Okay, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. Energy Regulatory Commission Chairperson Attorney Francis Saturnino 1.